Welcome sa ating YouTube channel. So, first, if you are new no, sa ating channel, so gusto niyo talagang matuto, gusto niyo mag-aaral ng stock market, then you can click playlist and then go to stock market pre-webinar. So, dyan, ang dami niyong mapapanood ng mga pre-webinar series. No? Ang daming videos dyan. So, meron tayo dyan 17. And if you want to learn more, you can check our stock market learning resources. So, meron din tayo dyan 18 videos na about learning materials din yan. No? So, kung talagang gusto niyo matuto, check this playlist for free, okay? And if you really want to support our channel, no, just click join. Ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng learning for members only. So, yan, tuturo natin kung paano yung magtamang pag-trade, no, mga question and answers. So, more of Q&A session to. Hello guys, so welcome sa ating weekly trading guide. Okay, so today, didiscuss natin yung inyong mga stock request na nandito sa ating mga request sa Facebook, no? So ito yung ating mga request yan. So discuss natin yan isa-isa. Pero anyway, before that, let's first discuss yung nangyari sa PSEI last week, no? So malakas yung naging closing, strong close kasi solid green, no? Pero medyo walang volume. Okay, medyo tuyo yung volume nung the last 2 days. So ano bang meron sa PSEI? Anong nangyari? Bakit medyo strong yung closing natin? Bakit naman red nung last day or Thursday? So basically, sa global market is lahat naman is down, no? Almost all is down, pero sobra yung bagsak ng Philippines kasi syempre yung mga issue natin, mga delay na vaccine, ganun. So yun, tuloy-tuloy yung bagsak, pero yung iba is hindi ganun kalaki. Meron pang up actually yung yung Vietnam, saka itong dalawa, Korea and Hong Kong, no? Pero last Friday is flattish halos lahat. So tayo yung malaking inangat, no? Yung solid blue, malaki yung inangat. Ang reason yan is because nagkasundo na yung mga IATF and Manila Mayors or Association of Mayors na mag-move from GCQ to MGCQ. So, alam natin na may danger, di ba? Pagka nag-open ka ng restriction. Pero as investors tayo, as traders, mas type natin na makarecover yung economy kaysa sa ibang bagay, no? So, yun yung tinitingnan natin as investor specifically. Okay, so that's why yung shift ng sentiment from GCQ to MGCQ is actually good for us, diba? Good for us yan kasi ibig sabihin, mas maluwag na and then yung mga company, mas makikita na ng maayos ngayon. Yung mga tao, magkakatrabaho na din. No? And somehow ma-ease yung inflation kasi kaya nagkakaroon ng inflation. It's because nahihirapang mag-travel yung mga products, hindi makapasok ng ayos. Yun sa mga nagiging problem kaya may inflation. So it's good, no? For us investors, it's positive para sa atin. So yun yung reason behind bakit down ang global market, Asia, pero tayo is up. Actually, ang US is toppish na talaga siya. Kung titignan ninyo, MSCI Global, kita nyo naman, oh, toppish na. Nag-rally tapos binentahan lang. That's MSCI Global. Same thing with Dow Jones. Yan yung Dow Jones medyo nag-curve na sa taas. So meaning almost expensive na kasi sila lahat, no? Kahit sa FTSE, toppish na rin yan. Ayun, no? Bumalik na. So that's it. Pero sa Philippines, alam natin na ang Philippines is naiiwan. So may chance yan na tagal nating naging laggard, di ba? So sila is all-time high na, tayo naiwan sa ilalim. So kung magiging maayos yung ating restriction, luluag, maraming makakapag-benefit, then it's positive for the index. Okay? So, next week, ano yung inaantay natin? Or ano yung ina-expect natin? So, next week, magdi-decide na si President if i-allow niya or i-approve niya yung request ng mga mayors and the ATF na ibalik na sa GCQ or sa MGCQ ang Manila. And full Philippines actually yung pinopropose nila. So, bago mag-Friday, expect na may strong rally yan
no, hanggang dito sa 7,000 na psychological level, yun yung first resistance. Okay, yan yung first. So, tingnan natin kung hanggang Friday is lumapit dyan or mag-above pa. Baka pwede hanggang dito sa 7,1. Tapos dyan niya i-hold. Anyway, kung biglang i-announce si President na hindi, diba? Or disapprove yung request, then bagsak dito yan. Baka bumalik pa yan na 6,6 if ma-disapprove. Pero, yun nga, by Friday, before the actual announcement, makikita nyo dito yan sa 7,000 didikit. Then, pwedeng pag nag-announce is na-approve is pwedeng mag-range na yan dito, papunta dito. That's the first scenario. The second scenario is yung sobrang strong rally na pwedeng dito tapos sell on news the announcement. So, either way, no? Either way. So, tayo, we need to react. Dapat naka-inventory na kayo or naka-entry na kayo dito. Para this week, ang play nyo lang is take profit lang. Diba? It's either sa Friday, nandito siya. So, take profit ka hanggang dito sa Friday. Or, bago mag-Friday, kung nandito, mas mabuti. Diba? Mas positive yun. So, pero kung nandito lang, so, partial lang kasi, syempre, may rally pa yan hanggang dito. Okay? Pero in case na ma-disapprove, so, sell all. Pag na-disapprove, sell all. Lalo sa mga blue chips. Okay, so, that's the playbook for next week. No? Sa mga blue chips niyo. Yung mga second liners, sentiment play yan. Okay, so, tapos na tayo sa PSCI. Para nga pala sa ating mga members sa YouTube, sige, meron na tayo ditong schedule para sa ating next live session. So, nag-post na ako dito ng poll. So, vote na lang kayo kung anong date yung gusto nyo. No? So, anong date? May time na naman dyan, 5 p.m. So, yan yung ginagawa nating monthly learning session. Mostly Q&A yan. So, vote na kayo para may schedule na natin. So, sa ngayon is Feb 26 yung may mga votes. So, yung kabila, walang votes. So, most probably, no? Pero, tingnan din natin yung iba kasi 11 pa lang naman. So, marami naman tayong mga members dyan. So, yan yung ginagawa natin na members-only video. Yan, so Q&A session yan. So, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong about stocks. Yan. So, para matanong nyo ako and ma-meet and greet ko rin naman kayo. Okay? So, ituloy na rin natin. Batiin na rin natin yung ating mga labing sponsor and supporters. So, shout out kay Mr. Mac James, kay Larulang, so Migs Candelaria, Mr. Omel, Mr. Jomel, Miss Weng, Mr. Mark, Mr. Edser, Mr. Jan Tam, sama natin sa mentoring. Sir Richard, Not So Techy, Brian De Los Santos, tagal na natin kasama to dito, rejoin members, Normina, Sir Joseph, and kay Jeff. So, mamaya, batiin din natin yung second batch. Okay? So, tapos na tayo sa PSCI. Puntahan naman natin yung inyong mga stock request, no? So, anyway, nandito yung mga stock request natin. Nandito rin yung mga news na binabanggit ko. Ina-upload ko yun dyan. So, join us para maging updated kayo sa mga latest news, no? May mga kaibigan din tayo nagpo-post ng mga news dyan na mostly pang fundamentals, no? Kasi yan naman talaga yung trading system natin. Fundamentals, then technicals. So, nandyan lahat ng news about mga fundamentals. Okay? And even yung mga catalysts. So, join us here. Tapos, makaka-vote na rin kayo ng mga stock request nyo. Okay. So, GT Cap, blue chips muna tayo. Okay. For GT Cap, very clear yung kanyang resistance yan. Resistance yan kasi kitang-kita nyo naman. Ayan, meron ditong isa, dalawa, tatlo. Ito pa, 4. So, pang-5 na yan actually, na tinamaan. Yung point na yan. So, resistance talaga yan. Gusto mag-breakout, ayun o. Gusto mag-breakout pero binentahan. Tapos, sinell off, bumalik ulit. Ibig sabihin, kung bullish ang sentiment natin this week, this coming week, so, possible na maka-breakout yan dyan. Kung talagang magiging positive yung sentiment. So, next resistance nyo, initial, syempre, 613. Pero meron pa kayo ditong maliit. 5 or 600 na, 600. So, ang upside nyo is 4% hanggang 10%, which is actually good. Pero mas mabuti
or mas maganda kung ang base nyo is nasa 500. Yan talaga ang best entry na lagi naman nating sinasabi, di ba? Dapat ang entry is near 500. So, anywhere sa malapit sa 500. Kasi yun yung psychological. Okay? So, dapat dun kayo nag-aabang. Kung ganyan nakataas, medyo pwedeng humabol, pero high risk. Kasi, what if ma-disapprove yung request? Eh, di bagsak yan sa 500. Eh, di laki ng loss nyo. Diba? So, balik 500, loss ka 12%. Upside mo, 10% lang. Eh, may resistance ka pa dito sa 600, which is only 4%, no? So, parang late na kayo kapag ganyan. Unless breakout. Okay, pero anyway, consolidation naman yan, breakout. Kung legit breakout, kita mo, pasok sa criteria ng breakout. Okay, then go. No, pwede yan. Okay, so fundamentals ni GT Cap. GT Cap fair value is 1,020. So, pwede. Okay. PE is 15. Tapos, historical is 18. Pwede pa talaga to. Pero as low as 500 dapat. Siyempre. Mas mura mong nabili, mas maganda. Okay, so, ayun. Uptrend si MACD. Uptrend si RSI. So, meaning may momentum talaga yung stock. Yun nga lang, maraming mga level of resistance. Pero, once maka-breakout yan dito, strong muna is 700. Pero, dito muna tayo tumingin sa 600. Then, 630. No? So, kung bullish tayo, pwedeng mabisit yan this week. Yun. Pag na-disapprove, balik 500. Yan lang. GT Cap. Undervalued pa yan, GT Cap. Next, SMPH. Okay. SMPH, maganda yung naging chart nito ngayon. Ito yung kanyang previous, no? Previous support. Resistance, naging resistance yun. Ngayon, hindi pa yan nakakabisit sa support niya. Okay, ayun pa, ang taas pa. So, ito ang support niya, 35 or 34. So, kaya lang kung magiging iba na nga ang sentiment next week, ayun, binutas niya yung MA100 or MA100. Pero okay lang yun. No? Kasi ito naman yung line of support niya. So, pwede na yan at this level. Kung technicals lang ang basis niya. And may volume din siya, oh. So, pwede na to sa range trade. Kaya lang ang resistance niyo for today or for this week is eto lang, 37, 36. Medyo maliit. Next mong resistance is eto na, 39. So, flipin natin. In case mabili nyo dito. 3% lang hanggang 9%. Less commission. So, mga 8. Pwede na din. Range trade lang. Range trade. Pero mas mabuti sana kung aapak ng 34. Kaya lang baka walang 34 to. Kung maging bullish next week. Pero kung opening pa lang nakita nyo medyo bearish na, edi pwede nyo abangan sa 34. Pero pwede na yan. Test by. Accumulate. Maliit lang naman. Ilang percent ba? 5%. So dito mo lang i-cut. Para 2% lang. Tapos upside nyo is ito. 9. Pwede na to. Sa technicals. Sa fundamentals niya, SMPH is, ang fair value is 41. 41. So, pwede. Ito pa yung 41 niya sa tuktok. Ayan, 42. 41. Ayan, so, mas okay pa pala. Okay, 41. Tapos, yun lang ang problema natin dito is, overvalued kasi 43 times compared sa 27. Mahal na. Maliit yung upside pero knowing na SMPH yan and heavyweights ng PSCI, kung magbo-bull run or rally next week, hindi pwedeng hindi kasama to. Okay? So, bantayan nyo SMPH. Abangan nyo yung sentiment pag good, pag positive din, meron yan. ICT, EMA100 yung nagiging support niya ngayon. Dati EMA50, ayun, Ito, EMA50. Pero umislide na. Naging EMA100 na. Medyo somehow, pwede sa long-term position, no?
kung long term kayo. Pero knowing na malaki na yung nilipad nito mula sa pandemic sell-off. Anyway, still good naman to kasi mga port, no? Mga port operator. So, let's see kung magbabounce dito sa MA100. So far kasi ang nangyayari dito is nagbubuo siya ng mga ganito kasi siya maglaro palagi, no? So, palaging gumagawa yan ng box. So, box lang to. And ngayon, medyo na-extend na yung box niya. And mas mahaba na yung box niya ngayon. So, pwedeng i-test ba yan sa 120? Testing, test buy. Nabasag yan kasi nasa support ka na naman. So, almost wala ka ng risk, di ba? So, ano pang risk natin dyan? So, halos wala na. Ang cut mo na lang dyan, itong ilalim na to. Pag binasag pa yan. So, maliit lang, 2.3%. Pero resistance natin, maliit lang din. Ito lang. So, 2:8 risk-reward ratio. Somehow, pwede na yan. Risk-reward ratio. Nagkaka-volume sa ilalim. Ayun, may mga volume sa ilalim. Ibig sabihin, may accumulation. Taas, maliit lang. Hindi katulad nito. Kaya lang, medyo may foreign selling. Okay, so, range trade for now. 8% upside, okay na. Pwede din nating babaan dito sa, yan lang. 126. 6%, pwede na rin. Kasi 2:6% or RRR. Okay, fundamentals ni ICT is 133 ang fair value. 133. So, yun lang talaga halos. Ito lang din. So, bonus na kung mahit yung fair value, which is 12%, pero masyadong dikit. Ang PE niya kasi is 124. Compared mo sa 27 lang na historical, no? Although 44 pala. Pero although 24 yung kanyang forward, kasi ano lang yun, forecast lang. So sa actual is 124. Anyway, let's see sa earnings nito. Kung maganda yung earnings, possible na mag-breakout yan dyan, no? So earnings yung pwedeng mag-deliver. Anyway, alam natin, nagre-recover ang global market, global economy, and part si ICT sa global economy kasi ang operation niya is not just sa Philippines, no? Marami rin siyang ino-operate sa other country globally. So kung masigla ang economy or economy sa other country, pwede yan, hindi lang sa Pilipinas yan titingnan. Kasi yun nga, may operations sa labas. So that's it for ICT. Range trade, tapos pag maganda ang earnings breakout, pwede yan dyan. 133, pwede rin dyan mag 148. Next is JFC. JFC currently nasa support na. Ito yung mga problem pag pangit yung earnings. Sobrang bagsak yung earnings niya, tapos ang dami niyang sinaradong tindahan because of the pandemic. So yan, hindi na siya nakaakyat. Diretso na yung bumagsak niya. Tapos nung lumabas yung earnings, binaba uli. Anyway, ibig sabihin, yung earnings niya na negative, I think negative 11 billion, parang ganun, hindi ko maalala, is enough na para dyan sa current price niya. So yan na yun. What's good about JFC is nagkakaroon ng bullish divergence. Yun, no? May mga bullish divergence na. Sa technicals, no? Sa technicals lang. Ito pa. So, may makikita tayo mga bullish divergence kay JFC. So, mas maganda, no? Mas okay. Kaya lang, in case na mabasag yung 179, so, ang next na support mo na is ito ng 168. Tapos last support is 150. Medyo malalim. Tapos meron ka pang head and shoulder pattern na ayun, no? Shoulder. Yan. So head and shoulder, tapos nag-materialize kasi nabasag niya. Yun. So retest lang to ng head and shoulder. Itong resistance sa 184. Paka-retest, hindi na kinaya, bumaba na. So let's see further. Anyway,
we are keep on fighting naman, di ba? So, may chance yan. Pwedeng mag-invalidate yan. Basta magpakita lang siya ng recovery sa first quarter. Tsaka, syempre, more easing para makapag-operate. Hindi kasi makapag-operate ng maayos. Kaya, lost talaga. Okay. JFC, 196 ang fair value. 196. Kung bumalik yan sa fair value niya, 196, ito lang. Ito lang yung upside mo. 8%, 9%. Okay? Medyo sira yung valuation nito dahil sa pangit ng earnings. So, I suggest, pwede mag-test buy pero katagad next mo is 168. Dapat magpakitang gilas muna yung earnings niya by Q1. So, mga 3 months pa. URC. Okay, so mapapansin niyo, no? Mga consumer to. URC and JFC. Consumer sector. So, parehas bagsak. Kasi nga, taas ng inflation. So, consumer talaga yung damage. Anyway, pwede kayo mamulot ng consumer play dahil mababa ang or mataas ang inflation. Tapos pag nag-recover, yun, maganda yung upside nun. Kaya lang, dapat mapili niyo yung best na consumer play. Kasi kung yung mabili niyo is talagang mamamatay na yung stock, medyo problema yun. Baka hindi mag-recover. Okay, JFC, URC, may konting divergence. Yun, compare dito. Nagbo-bottom out na din. Support dito pa sa baba. Okay, so medyo naging isang malaking range to. Pero may volume siya ngayon, no? May namimili. Tapos medyo okay sa technicals, no? Medyo okay lang. Pero in case na mag-rebound, range trade, so pwede dito. So, upside is 8%. So halos pare-parehas. 8%. Pero matagal-tagal. Okay, so medyo marami kasing close na mga canteen. Kasi ang product ng URC. So, mga junk foods, mga beverages. C2. Yun, that's why hirap si URC. Tapos mahal pa ng bilihin. Taas pa ng inflation. So, kaya nahihirapan. So, pwedeng pababa pa siya. Pero abangan nyo dito sa 132. Mas maganda. Then, at pag nasira ang 132 kasi next mo is 118 lalim. Okay? Pero pag nag-rebound yan, then good. Kasi may 8% ka. URC, 186 fair value. 186. Eto pa. Taas pa. So, baka hindi maabot, no? Strong resistance mo na to, 160. Then, mahal to ngayon, overvalued, yung 29 compared to 24. Unless maganda yung earnings niya ng fourth quarter. Pero, baka hindi maganda, kaya ngayon pa lang binibentahan na siya. Anyway, kung surprise naman, tapos maganda pala, hindi balik yan sa 150, 160. BDO. Okay, for BDO, may catalyst tayo yung feast, no? Feast bill. Pero mukhang naging sell on news yung feast. Pero still good yan for banks. Hindi pa kasi nagmamaterialize. I mean, approved na naging law, pero hindi pa siya nagmamaterialize kasi wala pang bumibili ng mga bad loans. Dapat ibenta nila yung mga bad loans nila para ma-convert sa cash. And borrow uli sa mga clients. Ang hindi lang maganda doon sa mga banks ngayon is sila mismo yung ayaw magpautang. Nga, ang daming bad loans. So, medyo mapili na sila ngayon. Okay. So, ngayon, nagkakaroon siya ng triangle pattern. Ang resistance talaga niya is 115, no? Pero, tapos buy on 100 pesos or near 100. Yun lang talaga yung range. Ilang beses natin nabili yan. Problem dito ngayon is, ayun na, ayaw niya nang bumaba ng below 100. Ayaw niya rin namang pumunta ng 115. So, any positive news, for example, mayroon na silang mga buyers para sa kanilang bad loans. Pwede na yung mag-breakout. First breakout niya is possible mag-consolidate while waiting sa news. Then breakout. Ang breakout niya sa triangle, don't worry, ito pa rin ang resistance niyan.
15. So makaka-entry ka pa rin kung maiwan ka dito. And then breakout. Okay, so ang banks is good for long term. Kung busy kayo, hindi nyo kayang magbantay araw-araw, closing lang, sa gabi nyo lang nakikita, then go for mid to long term. Lalo yung mga ganyan, strong company na nasa baba pa. 158 ang fair value. 158. Bigyan nyo lang to ng time, mga 2 years. Mahaba na nga siguro yung 2 years. Mga 1 year nga lang, mararamdaman nyo na to. 158, that's 46%. Price to book is 1.28. Historical is 1.98. So, good, still good, under value, may laman. No? And, hindi mababankrupt dahil may support na si government. Okay, yun lang yung inaantay para mag-stabilize yung price. Okay, so tapos na tayo sa mga blue chips. Dito tayo sa mga second liners. Anyway, kung gusto niyo ng long term, maghanap-hanap na kayo ng blue chips na magaganda. Pili na kayo. Para hindi kayo stress tapos nakakapagtrabaho kayo ng maayos. Okay, MRC. Okay, so si MRC is nag-breakout tapos yun, retest yung breakout. Tingnan natin. Ito yun. May box dyan, yun, nag-breakout tapos kala natin tuloy na yung breakout niya. Pero yun, bumalik sa ilalim. Anyway, dapat yan nag-hold dito sa loob ng box na yan. Kasi para may new range. Kaso bumalik sa baba, tinest naman yun, sinubukang bumalik. Pero bumaba ulit. Pero nag-close sa support. So tingnan natin next week kung kaya pa niyang mabuo tong range na to sa higher range. Kasi kung hindi, balik yan dito sa lower range. Anyway, kung titingnan nyo naman ang ating indicator is medyo may sentiment ng bull or may uptrend na sentiment kasi ayun o. Tapos na yung correction. Sabihin, it's either pwedeng yan na yung support, pwedeng ito yung new range na mas maliit or itong taas. Okay, so consolidation to. Mag-aantay to ng bagong catalyst para magtuloy-tuloy, no? So kung believer kayo ni MRC, make sure na dito nyo bilhin sa mga baba 0.47 or 0.5. Yun, dun kayo mag-ipon kung believer kayo ni MRC. Kung willing kayo magpaipit ng matagal, antay ng news. Anyway, maraming ilalabas na news yan si Gas Cosio, yung kanyang director. Maraming chairman, no? Maraming bahala palagi yun. So, eto, sakto sa FIB. 0.43 support. Tapos, eto yung resistance niya. 0.5. Yun na nga, doon nahihirapan. Pag naka-breakout yan dyan, next mo is eto. Sakto naman, di ba? 0.63. So, in case lang na maglabas ng news. So, eto, upside mo. 17%. Minimum. Kasi may next pa yan na dito. 40%. Kung maglabas ng catalyst. Kung wala, edi range trade ka muna dyan. No? Pwede mo namang daanin sa dami. Bawa, ito yung support. Ito resistance. 10%. Ilang beses ba nang nangyari yun sa mga 5? Mga 5% ka lang times 5. Edi 25% din. No? So, range trade muna ngayon. Okay? MAH. Ina-expect kasi ito na makukuha niya yung contract sa vaccine ng government kasi siya yung may capacity. Kaya lang sa logistics, so natalo siya or iba yung nakakuha ng project sa logistics. Pero pwede pa siyang mag-bid sa mga or sumali or makakuha ng contract sa private, no? Mga private company. Kaya lang, depende sa mga private kung kukuha or anong gagawin nila sa mga LGU. Depende pa din. So, for now, kita nyo naman, nagkaroon na ng range. So, it's either i-range nyo yung trade, bilhin nyo dito, 2.95 below, sell nyo dito sa 3.3. Kaso hirap hindi maka 3.3. Kahit dito lang, 3.15, pwede na. 6%, kaya lang medyo illiquid yun ang problema dyan. So, I think much better na antayin yung mabutas. Kasi madaming nag-ipon kasi
expect na mananalo sa bidding or sasali sa bidding tapos pwedeng may problema, walang jockey kasi. Kaya boring. Dapat may jockey. So yan. Mas mabuting i-buy on breakout nyo dito kung may nakuhang contract. Or kung umaasa tayo sa speculation na makakukuha sa public or sa private or sa LGU, dito sa year 2 pesos yan. Yan ang the best entry. For now, yung nabili ko dito sa 2.2, naubos ko na yan dito. Tapos ni-range trade pa. So, nung nawala sa bidding, sell all na. So, dito tayo mag-aabang sa baba. Mas mabuti. Okay. So, tapos na ang play ngayon dyan. Unless may catalyst. Converge. So, congrats sa mga humabol. Yun na. Basta tatandaan nyo lagi, kapag ang stock is overweight or maraming foreign sa loob, hindi yan pwedeng mag to the moon. No? Hindi yan pwedeng mag-ceiling. Lalo, heavy cap or big cap. Hindi yan nagsisiling kasi may foreign sa loob dyan eh. Pag ginap up yan, bebentahan lang yan. Ayan o. Gap up play, may humabol pa sa 21. For sure, mga newbies yan. So, lesson learned na yan sa inyo. Tandaan nyo, tingnan nyo yung capital, market cap. Kapag malaki ang market cap, huwag nyong bilhin sa gap up. Huwag nyo ring subukang isiling. Hindi yan gagana. Ayan, kita nyo yan. Hindi yan papayagan ng foreign fund na laruin nyo yung stock nila. No? It's either kayo yung paglalaroan, pero yung stock nila, huwag nyo pakikialaman. May sariling play yun. No? Hindi pwedeng pakialaman yung play nila. Kung anong, halimbawa, 2 pass 2 soon, hindi pwede yun. Kung anong play nila, yun ang masusunod. No? Sabay lang tayo. Kung basura yan, small cap, tapos gaan ng float yun, pwede yun. Kahit tayo maglaro, pwede yun. Papagalaw natin yun. Pero kung may foreign sa loob, pass, no? Huwag niyong subukan. Sabi ni Duterte, masisira ang buhay niyo. Okay. Ayan, so ngayon, although may kwento naman siya, kasi nga, Converge tapos Starlink daw, hindi naman nila tinanggi on negotiation. So, ibig sabihin, hindi tumanggi. Pero masyadong mabilis. Hindi pwede yun. Rumors lang, by the rumors. So, ngayon, kita natin nagkaroon ng support dito, di ba? So, pwede kang magbumili na dyan. Bibilisan nyo lang yung cut loss kasi ang next dyan is 17. No? So, 18. Medyo malaki yung difference or malaki yung losses nyo. Yan, tingnan natin. 5%. Pero kung mag-rally naman, so may 11% upside ka. Okay? So, kung foreign play ang gagawin, gagapang lang yan dahan-dahan. Consolidate, dahan-dahan, hindi mabilis. Tapos, paglabas ng news yun, sell on news ulit. Parang ganito lang yung play niya, no? Mabagal. Ganyan talaga pagka may pag heavyweights or pag big cap. No? So, hindi siya parang basura ang galawan. Hindi rin siya pwedeng palipad din, no? So, buy the rumors. Tapos, sell the news. Pwedeng ipon dito. Pag nasira, cut, bili uli dito. No, kasi may rumors naman. And, huwag niyong bilisan. Huwag niyong madaliin kasi kita niyo, downtrend. Yan yung si MACD, pababa. Okay, so antayin niyo munang magpahinga. Kapag medyo mahina na siya at may opportunity na para sa investors, yun, or trader, yun ang entry. Okay, that's it for Converge. TD is strong dahil na-approve yung REITs. Mapapansin niyo, i-review niyo yung naging chart ni Ali nung na-approve yung A-REIT. Nung na-approve yung A-REIT, so yung Ali mismo, kasi syempre siya ang mother company. Yung proceeds nun ay Ali mapupunta. So si Ali ang nagrarally bago mag-list or bago mag-IPO si A-REIT. So, ganun din kay TD. So, bago mag-list yung kanyang REIT, so, mas mauunang maglaro yung DD. Diba? Kasi siya yung makikinabang. Yung technicals nyo lang, katulad niya, no?
MA200, tumama na. Resistance yan. Diba? Although may mga volume, ganda ng indicators, uptrend, ibig sabihin, sa next few days, pwedeng i-challenge yung 200 na yan, MA200. And then i-break out. Okay? Tapos, next resistance mo na is ito, 1650. So, in case mag-breakout sa MA200, you have 7%. Okay, so yun. Yan muna for DD. Pero, hanggat buhay, or hindi pa nalilist ang REIT nito is may laro pa. Pag nailist na yung REIT, tapos na to si DD. Okay? Yung nagtanong about sa REIT ni DD is tingnan nyo yung market cap and then silipin nyo yung naging galaw ni A-REIT nung una siyang nagpa-list. So probable ganun din yun dahil same capital or mas malaki pa yung cap ni DD kaysa dito kay A-REIT. Saka natin discuss yun kapag kompleto na sa details. Ngayon medyo kulang pa. Okay, Sun. Yung Sun is nag-rally. Actually, alam yan ng mga kasama natin. Mga nasa mentoring. Nireko natin yan dun sa deep nung nagkabuhusan. No? 160. Yun. EMA 100. Yun ang entry. EMA 100, 1.6, 1.59. Yung part na yan. Tapos hanggang ngayon is nabenta natin dun dito lang 2.909 yun, 31% solid. Pero syempre na range trade natin yan, nabentahan natin yan dito. Tapos nakabili ulit tayo dito. Tapos yun, benta ulit. So ganun, pagka although long term or mid yung hawak mo, bentahan mo yung range kasi sayang, no? So ngayon, ang anong play dito kay Sun? Yun. So, i-create siya ngayon ng box. Ito yung dati niyang box. Tapos, nag-breakout kaso hindi niya na-hold. So, ngayon, bantayan nyo kung babalik dito to 174. Kung bumalik, then pwedeng dyan ang entry. Kung hindi bumalik, sa Monday, dapat makabalik yan dito sa 190. Para yun yung range niya. Para mabuo niya yung higher range niya. Kasi unless hindi yan maka-stay above sa 190, then balik yan dito sa 174. Pwede namang i-range trade. Okay? Tapos yung mga buyers kasi niyan, nagbentahan na din. Pero may ilang mga nag-hold, hindi nagbenta. Dito, yung mga buyers dito. Saka dito, hindi sila nagbenta. Yung ilan. So, mostly si Abacus saka si Papa Security yung nagbenta dito. Pero may ilan pa na hindi. So, baka may bala pa. Or baka may iaangat pa to. So, next, yun uli. Yan uli ang range niyan. So, kung mabibili nyo dito, tapos in case naging successful sa Monday, so you have 15, di ba? Kung hindi, dito ka bibili. Okay, so ano yan? Gaming play. Siyempre, daming pera ng mga Chinese ngayon. Mas mataas yung economy nila ngayon. Bago mag-COVID, dami nilang nabentang product ngayon, import. Kasi daming pera, pwedeng, alam nyo naman sa China, bawal magsugal. Lilipat yan sa Philippines or sa other country na pwede. And then, Sun is partner ng Chinese company. So, mas pipiliin nila to kaysa sa iba. Okay. Fruit. So, yung fruit is ganun din. Nagbubuo-buo din ang box niya. Ito yung first box. Ito naman yung second box. Yan. So, kung naka-entry kayo dito sa first box, 140. So, jackpot dahil nabenta nyo sa 160. I hope, no? Yung sa akin, nabenta ko na sa 160 above. Ayan, 15%. So, next week, so dapat hindi yan mabasag sa 150. Dapat ma-hold nyo yung 150 para may range ka ulit, 160. Okay, so 8%. So, ang player lang dyan, mabilis lang tandaan. First Metro, DA, Regina, lang yung mga naglalaro. So, sasabayan nyo lang. Or iwanan nyo yung bid nyo.
Paano nyo yung bid nyo dito sa 150, iwan nyo yung sell nyo sa 160. Yun, makaka-range na kayo dyan. So far, uptrend dahil as long as ma-hold niya itong 150, uptrend yan. Pero pag nabutas yung 150, balik yan dito sa 140. Yun ang problema. So, it's either you buy dito, antayin nyo dito, or i-test buy nyo na dyan kung gusto nyo. Ayan, so yan na yung range. Cut agad pag tumama. Or nabutas yung EMA 100, cut agad kasi dito yun babalik. Malalim. Uptrend naman. Kaya lang, hindi maka-above sa 50 RSI. Dapat mag-above muna para may momentum. MACD, untog din. So, tingnan natin next week. Kung magre-reopen, tapos easing. Sipag naman yung may-ari ito. So, ang daming ventures. So, good pa rin for mid. Okay, so that's it. Na-discuss na natin lahat yung ating mga first batch. So, sa second part, i-discuss naman natin yung more of speculative and second liner stocks. Okay, so thank you for watching. I hope you learned, and see you sa Facebook group natin. Comment lang kayo if you have any question. Like